maawa ka, iligtas mo siya. Manampalataya ka. Panginoon, buhayin mo ang batang ito. This presentation is brought to you by Divine Legacy Official. Sa simula pa lamang, isinulat na ang kwento ng pananampalataya. Isang kwentong naglalakbay mula sa hardin ng Eden, kung saan sina Adan at Eva ay nagkamali. Patungo sa panahon ng malaking baha ni Noah, ang lakas at pag-ibig ni Samson. Ang tapang ni David laban kay Goliath. At ang pagtawid ni Moses sa dagat upang palayain ang Israel. Kasama rin dito ang mga dakilang propeta. Ang mga hari. At ang Mesyas na darating, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ito ang kwento ng pag-ibig, pagsubok at tagumpay. Ang kwento ng ating pananampalataya. Ito ang Divine Legacy Official. The Bible Story. Simulan natin ang paglalakbay. This video is part of the Divine Legacy Official channel, featuring Tagalog-dubbed Bible storytelling with unique AI visuals, narration, and original and arranged music for faith and inspiration. Elias, bumalik ka sa iyong daan, magtungo ka sa disyerto ng Damasco. Doon ay hihirangin mo ang mga bagong hari at si Eliseo na papalit sa iyo bilang propeta. Huwag kang matakot dahil mayroon pa akong 7,000 sa Israel na hindi lumuhod kay Baal. Bumalik ka sa iyong daan patungo sa disyerto ng Damasco. Pagdating mo roon, pahiran mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria, si Jehu bilang hari ng Israel, at si Eliseo bilang propetang papalit sa iyo. Pahintulutan mo po akong humalik sa aking ama at ina. At pagkatapos ay susunod ako sa iyo. Bumalik ka na, sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo? Iniwan ni Eliseo ang lahat, sinunog niya ang kanyang pamatok. At inihanda ang karne ng mga baka para sa mga tao. Mula sa araw na iyon, siya ay naging lingkod at mag-aaral ni Elias. At siya'y tumayo at sumunod kay Elias,
at naglingkod sa kanya. Ang sulo ng katotohanan ay handa na para sa susunod na salinlahi. Nang dumating sila sa Ilog Jordan, kinuha ni Elias ang kanyang balabal mula kay Eliseo at hinampas ang tubig. Ang ilog ay nahati. At silang dalawa ay dumaan sa tuyong lupa. Eliseo, anak, ang aking oras ay malapit na. Ngunit tandaan mo, may mga misyon pa ang Panginoon na dapat matapos. Sino sila, aking guro? Basbasan mo si Hazael bilang hari ng Syria at si Jehu bilang hari ng Israel. Sa pamamagitan nila, tatapusin ng Panginoon ang kanyang hatol. Humingi ka ng anuman bago ako ihiwalay sa iyo. Sinasamo ko sa iyo, hayaang ang dobling bahagi ng iyong espiritu ay sumain ko. Habang sila'y naglalakad at nag-uusap, biglang bumukas ang langit. Isang karwaheng apoy at mga kabayong apoy ang bumaba sa gitna ng isang naglalagablab na ipu-ipo. Amo ko! Ang makarwari na ng Israel! Bago po natin ipagpatuloy at kung napagpala at nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Malaking tulong po ito para sa katulad kong content creator at upang mas marami pa tayong maaabot at mabahagi na ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Umalis siya upang hanapin ang huling bakas ng kanyang guro. At sa kabilang panig ng disyerto, natagpuan niya ito. Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? Ngayon ako ang iyong lingkod. At sa paglalakbay nakarating si Eliseo sa Jericho. Eliseo. Eliseo, masdan mo ang pananim na tutuyo at nagbibitak ang lupa. Eliseo, tingnan mo ang ating pananimin.
Ang lungsod ay maganda, ngunit ang tubig ay masama. At ang lupa ay baog, ang Jericho ay nagdadalanhati. Dalhan niyo ako ng isang ceramic bowl na bago at puno ng asin. Sa bukal na pinagmumulan ng kamatayan, ang propeta ay tumayo. Ganito ang sabi ng Panginoon, pinagaling ko na ang katubigang ito. Hindi na magkakaroon doon ng kamatayan o pagkabaog. At ang tubig ay gumaling hanggang sa araw na ito, ayon sa salita ni Eliseo. Pupunta tayo sa Moab! Wala ng tubig! Mga kapatid, ang ating mga hukbo ay nagkakaisa sa disyerto. Tingnan ang mapa. Tama, Yoshaphat. Ang ruta ay magdadala sa atin sa tagumpay. Our alliance is forged. We march as one. The map shows the path to victory. Then let it be so. Ang init, ako hindi na makahinga. Ang ating tubig ay nauubos na. Pagod na ako. 7 araw na silang naglalakad sa disyerto ng Edom. Walang tubig para sa hukbo. At ang kamatayan ay tila nakatitig na sa kanilang mga mata. Sa kanilang huling pag-asa, hinanap nila ang lingkod ng Diyos. Ngunit ang propeta ay may mabigat na salita para sa hari ng Israel. Haring Joram ng Israel, dalhan mo ako ng isang manunugtog ng alpa. Dalhin mo dito ang manunugtog ng alpa. Masusunod, Haring Joram. Simulan mo na ang pagtugtog. Ganito ang sabi ng Panginoon, gawin ninyong puno ng mga kanal ang lambaknet na ito. Walang ulan, walang hangin, ngunit ang Diyos ang magpapapuno nito. Simulang humukay ng malalalim na kanal. Humukay ng malalalim na kanal. Maghukay kayo ng malalim na kanal. Ang Diyos ang magpapapuno nito. Kinaumagahan nang sumikat ang araw sa ibabaw ng tubig. Nakita ng mga Moabita na ang tubig ay pula, na parang dugo. Sabi nila, dugo ito, siguradong nagpatayan ang mga hari.
Ngunit pagdating nila sa kampo ng Israel, sumalakay ang mga Israelita. Hinabol nila at pinatay ang mga Moabita sa gitna ng matinding labanan. Sugay! 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 Ang tagumpay sa kampo ay panimula pa lamang. Ngayon, ang alyansa ay handa ng tuparin ang natitirang utos ng propeta, lusubin ang Moab. Lusubin ang Moab! Lusubin ang Moab! Ang lahat! Bilisan nyo, tatakas tayo! Bilisan nyo, tatakas tayo! Winakas nila ang mga lungsod at ang bawat mabuting parang ay tinapunan ng mga bato. Gaya ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Eliseo. Sa araw na yun, napatunayan na ang Diyos ay kasama ni Eliseo. Ang disyerto ay nagbigay ng buhay at ang kaaway ay nagbigay ng daan. Ang lingkod ninyong aking asawa ay patay na. At ngayon, ang nagpautang ay dumarating upang kunin aking 2 anak bilang alipin. Huwag kang matakot. Ano ang mayroon ka sa iyong bahay? Wala po kundi isang maliit na banga ng langis. Kunin mo. O Eliseo, Isarado mo ang pintuan. Kumuha ka ng maraming banga, maliit at malaki. Pumunta ka at humiram ng mga sisidlan sa iyong mga kapitbahay. kunin mo kapana. Sa lahat ng kapitbahay mo. Pahiram ng iyong banga. Pahiram ng iyong banga. Pahiram ng iyong banga. Pahiram ng iyong banga. Magsaling ka ng langis sa lahat ng mga sisidlang ito. Magsaling ka ng langis sa lahat ng mga sisidlang ito. Ang balo ay nagsisimulang magsalin mula sa maliit na banga patungo sa mga hiram na malalaking sisidlan. Sa bawat salin niya, ang langis ay hindi na uubos. Parang isang gintong ilog na dumadaloy mula sa maliit na banga.
Ito ang aking bayad at kunin mo itong langis. At sinabi ni Eliseo sa balaw, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang. Ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa natira. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa nangangailangan. Salamat sa Panginoon. Umalis si Eliseo patungo sa bundok Carmelo. Ang hula ko! Ang hula ko! Dinala ng ama ang bata sa kanyang ina at sa katanghalian, ang bata ay nalagutan ng hininga. Hindi nawala ng pag-asa ang ina. Sinabi niya, maging mabuti ang lahat. Nagmadali siya patungo sa bundok Carmelo upang hanapin ang lingkod ng Diyos. Sige, mas mabilis pa! Tayo, Eliseo! Panginoon, huwag mo kaming pabayaan. Parating na ako. Maawa ka, iligtas mo siya. Manampalataya ka. Panginoon, buhayin mo ang batang ito. Pumahin ang bata ng 7 beses at dumilat ang kanyang mga mata. Salamat, salamat. Salamat sa Diyos at salamat sa iyo, Eliseo. Ang kamatayan ay natalo at ang pangako ng Diyos ay natupad. Si Naaman ay isang dakilang general, bayani ng Syria at paborito ng hari. Ngunit sa likod ng kanyang gintong baluti, may isang lihim na kaaway na unti-unting kumakain sa kanyang laman. Ketong. Doon tayo pupunta. Dumating si General Naaman sa bahay ni Eliseo. Pero hindi man lang lumabas si Eliseo. Ipinadalang niya ang kanyang utusan para sabihing maghugas siya sa ilog Jordan ng 7 beses. Ako si Gehazi at napag-utusan ako ni Propetang Eliseo. Para sabihing maghugas ka sa ilog Jordan ng 7 beses. Akala ko ilalabas siya at itataas ang kanyang kamay. Hindi ba't mas malinis ang mga ilog sa Damascus kaysa maputik na Jordan na ito? Pupunta tayo sa ilog Jordan. Inilubog ni General Naaman ang kanyang katawan sa ilog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Pangpito. Sa ikapito at huling lubog, ang milagro ay naganap. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa ranggo kundi sa pagsunod. Bumalik si Naaman kay Eliseo. Iniaalay niya ang kanyang mga ginto. Nakayuko na ngayon ang ulo sa pagpapakumbaba. Tanggapin mo ang aking handog. Pero tinatanggihan ito ni Eliseo. Ngayon ay alam ko na walang ibang Diyos sa buong daigdig kundi ang Diyos ng Israel! Isang araw, habang ang mga propeta ay nagpuputol ng kahoy sa pampang ng Ilog Jordan, isang kapahamakan ang nangyari. Ang bakal na ulo ng palakol ng isang manggagawa ay lumipad at nahulog sa malalim na tubig. Alas, ang aking Panginoon, hiram ko lamang ang palakol na iyon. Hindi ko kayang bayaran ito kung mawala. Saan nahulog ang palakol? Doon sa pampang. Si Eliseo ay hindi nag-atubili. Sa pananampalataya, inihagis niya ang isang simpleng sanga sa tubig kung saan nahulog ang palakol. At ang imposible ay nangyari. Kinuha ng manggagawa ang palakol, nanginginig sa pasasalamat. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga lingkod, gaano man kaliit ang kanilang pangangailangan. Ang lost and found ng Diyos ay palaging puno ng milagro. Sa madaling araw, nagising ang utusan ni Eliseo, Gehazi, at nakitang ang buong lungsod ng Dotan ay napapaligiran na ng libu-libong sundalong Syrian. Naku, Panginoon ko, anong gagawin natin? Napapaligiran na tayo ng kaaway. Huwag kang matakot, sapagkat ang mga kasama natin ay mas marami kaysa sa mga kasama nila. Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata upang siya ay makakita. Habang papalapit ang mga Syrian para dakpin si Eliseo, nanalangin muli siya. Isang matinding liwanag ang bumaba mula sa langit, at lahat ng sundalong Syrian ay biglang nabulag. Nawala sila sa direksyon, nagkakagulo sa gitna ng daan. Sa isang utos ng propeta, ang paningin ng buong hukbo ay nagdilim. Hindi sa pamamagitan ng tabak, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Pupunta tayo sa lungsod ng Dohan! Huliin sila! Huwag mo silang patayin. Pakainin mo sila at hayaan silang bumalik sa kanilang Panginoon. Sa halip na ipapatay sila ng hari ng Israel, iniutos ni Eliseo na pakainin sila at palayain. Ang mga kaaway ay kumakain sa isang malaking handaan bago umuwi sa kanilang bayan. Ang Samaria ay binalot ng dilim at gutom. Ang pagkubkob ng mga Syrian ay nagdulot ng matinding paghihirap na halos hindi na makayanan ng mga tao. Ang loob ng pader ng Samaria, ang mga tao ay nanghihina, nakaupo sa gilid ng kalsada at ang mga palayok ay walang laman.
makikita ang hari ng Israel na dismayado at galit. Sa gitna ng tensyon, humarap si Eliseo sa hari at sa mga opisyal. Pakinggan niyo ang salita ng Panginoon. Bukas sa ganitong oras ang isang takal ng mainam na harina ay mabibili na lamang sa halaga ng isang siklo sa pintuan ng Samaria. Pasok tayo sa gate. 4 na kitongin ang naging instrumento ng Diyos, ginawa ng Panginoon, na makarinig ang mga Syrian ng ingay ng malaking hukbo, kaya't sila ay tumakas at iniwan ang lahat. Sa labas ng pintuan ng lungsod, may 4 na lalaking may ketong. Dahil mamamatay na rin lang sila sa gutom, nagpasya silang pumunta sa kampo ng mga Syrian. Pagdating nila, laking gulat nila. Walang katau-tauhan, pero punong-puno ng pagkain at ginto. Ano meron dun? Wala na ang mga sundalo sa kampo at napakarami ng pagkain at mga ginto. Hindi dapat natin sarilinin ang mabuting balitang ito. Ngayon ay araw ng mabuting balita. Ang mga karwahe ng Israel at ang mga mangangabayo nito. Ibukas mo ang bintana sa silangan. Ipanango, iyan ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon. Ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria. Isang malungkot na prosesyon. Inililibing si Eliseo sa isang kuweba. Ang mga tao ay nagluluksa. Pagkatapos, itinitikom ang malaking bato sa pintuan ng libingan. At namatay si Eliseo at kanilang inilibing. Ngunit ang kanyang pamana ay mananatili magpakailanmana. Lilipas ang panahon nang biglang may dumating na mga tulisan, Moabite raiders. Sa pagmamadali, inihagis nila ang bangkay sa loob ng libingan ni Eliseo. Umalis na tayo. Tama, bago pa dumating ang iba. Sige, tara na. Bilisan natin. Baka may makakita sa atin dito. Ang sandaling tumama ang bangkay sa mga buto ni Eliseo. Isang milagrong hindi inaasahan. Nang madikit ang patay sa mga buto ni Eliseo, ang buhay ay bumalik sa kanya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan, kahit sa kamatayan. Ang buhay ay nagtatagumpay. Ito ang pamana ni Eliseo, ang propeta ng Diyos. Ang tunay na himala ay nagsisimula sa sandaling tayo ay lubos na manalig at magtiwala sa Kanya kahit sa gitna ng kadiliman. Tulad ni Eliseo, ang iyong pagtitiwala ang magsisilbing liwanag sa mga susunod na salinlahi. Ikaw, handa ka bang manampalataya hanggang sa huli? Abangan ang susunod na pagsubok sa katatagan ng loob. I-follow ang aming paglalakbay sa Divine Legacy Official. Ang pamana ng pananalig ay nagpapatuloy sa susunod na kabanata. Salamat po! At may isang araw nang ang mga anak ng Diyos ay pumaroon upang humarap sa Panginoon at si Satanas ay pumaroon din naman na kasama nila. Wala bang kabuluhan na si Job ay natatakot sa Diyos? Hindi mo ba siya kinukubkob sa lahat ng panig? Pati ang kanyang bahay at lahat ng mayroon siya. Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay.
at dumami ang kanyang mga ari-arian sa lupain. Narito, ang lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kamay. Datapu at huwag mo lamang galawin ang kanyang pagkatao. Bago po natin ipagpatuloy at kung napagpala at nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Malaking tulong po ito para sa katulad kong content creator at upang mas marami pa tayong maaabot at mabahagi na ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Sa tahimik na bukirin siya'y tinawag, isang balabalang tanda ng pangako. Mula sa propetang iniakyat sa langit, isang bagong apoy ang muling nagliyab. Sa ilog ng Jordan nagbukas ang daan, sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Ang balabal ay muling itinaas, at ang tubig ay nahati sa harap. Eliseo, lingkod ng Diyos na buhay, tinawag upang ilawan ng bayan sa kapangyarihan ng langit na banal. Ang salita ng Diyos ay kanyang tangan. Eliseo, propeta ng kataas-taasan, sa gitna ng dilim ikaw ang ilaw. Sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan, ang himalay muling sumilang. Langis na kaunti naging sagana, patay na batay muling nagising. Ang mga may sakit ay gumaling sa salita ng Diyos na dakila. Eliseo, lingkod ng Diyos na buhay, tinawag upang ilawan ng bayan sa kapangyarihan ng langit na banal. Ang salita ng Diyos ay kanyang tangan. Hindi ginto, hindi kapangyarihan, kundi ang tinig ng Diyos ang sandigan. Ang balabal ng langit ay iniwan upang ipasa ang banal na gawain.
magpakailanman siya'y naghahari. Ang Diyos ni Elijah, Diyos pa rin ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kantang ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin din ang notification bell upang maabot pa natin ng mas marami pa sa pamamagitan ng mga awitin ng pananampalataya. Salamat po.